Alright, paalam, Katiil. At sa muli, no? Dahil nga sa may kalayuan itong proper town ng Katiil papuntang Aliwagwag Falls, nasa 24 kilometers distance long. So meron ho tayong parang pa-trivia na lang ho tayo dito sa ating voice over para hindi masyadong boring yung ating paglalakbay, pagbabiyahe ho natin papunta sa ating destination ng Aliwagwag Falls. Kaya rin itong Katiil pala is marami siyang mga mind-blowing facts. For example, number 1, siya pala ang pinakaunang municipality. Yes, the first municipality in Mindanao. Diba? So ganun siya kaastig, ganun siya ka the best, diba? Sa matawag dyan, parang mind-blowing facts, like hindi natin naiisip yan, no? Kumbaga yun pala yung pinakaluma, kasi dati nung hindi ko pa nalaman sa Wikipedia na ito pala ang pinaka first ever municipality sa Mindanao, itong si Katiil. Ang nasa isip ko kagad pag sinabing mga oldest town in the land of Mindanao, so maaaring ito si Iligan, Zamboanga City, or si Cotabato or Cotabato, di ba? So ngayon, ito pala ang pinaka oldest town or pinaka first ever municipality sa Mindanao, Katiil. Yes, Katiil, Davao Oriental. At ang naging rason ho na bakit sila ang pinakaunang municipality sa buong Mindanao, isla ng Mindanao, dahil dito pala pinakaunang nagdakin or dito unang dumaong ang mga Kastila or Espanyol sa Mindanao, hindi sa Zamboanga, hindi sa Cotabato, hindi sa Cagayan de Oro City, hindi rin sa Surigao. So maaari siguro nag-attempt siguro na ito akin na naman to parang parang haka-haka or parang speculation na maaari siguro hindi first ever na pumunta sa Katiil ang mga Espanyol, ang tropa ng mga nung manlalayag ng mga Spanish. Siguro sinubukan lang mapunta sa Zamboanga or sa may bandang Barm region, kaso nga lang siguro yung napakatapang nitong mga Muslim, mga kapatirang Muslim natin, kaya hirap silang makapag-penetrate. Yung kasi yung pagkakaalam ko, kaya kumbaga matagal naman, ibig ko sabihin na matagal nang napupunta ng Mindanao ang mga Espanyol para manakop pa. Pero dahil nga sa katapangang tunay or talagang matinding pakikipaglaban nitong mga kapatid natin mga Muslim, syempre ang mga Muslim yan sila, parang originally talaga sila nakatira sa seashores or shorelines, sa tabing dagat talaga yung mga yan nakatira, kaya nahihirapang mag-penetrate ang mga Banyaga. Samantalang dito sa area na to sa Davao Oriental, so hindi ko naman sinasabing duwag ang mga taga Davao Oriental, pero ganun lang, ibig sabihin napaka-friendly, hindi naman siguro duwag, baka friendly lang. Kaya nung first attempt na pagpasok dito sa ng pagdaong ng mga Espanyol, kaagad winelcome ho nila, kaya yun nagiging Katoliko sila lahat dito. Pero syempre shout out ho natin yung mga historian ho dyan, ng mga taga Katiil lalo na, or kahit hindi mga taga Katiil, as lang as meron kayong alam sa history talaga na very precise, kasi itong akin ay haka-haka lang, na yan ang baka siguro yan nakapag-penetrate kagad sa Katiil ang mga tropang Espanyol, gawa nung napaka-friendly itong mga kababayan natin dito sa Katiil. And another mind-blowing facts about Katiil, Davao Oriental. 'Di ba Katiil isa na siya, 'di ba? Davao Oriental. So basically, literally, sila belong sila sa Region 11, located, situated sa Region 11, kung saan ang kanilang kabisira is ang Davao City or yung kanilang regional capital o ano ba tawag dyan? Regional capital. Yes, so Davao City. Pero alam nyo ba na mas accessible sa kanila ang Cebu City? Alam nyo ba na doon sila nag-aaral ng kolehiyo? Doon sila nag-aaral ng doon nila pinapaaral ang kanilang mga anak sa University of Cebu, University of Visayas, at kung ano-ano pang mga university. Yes, bakit hindi sa Davao? Kasi ang Davao City, hindi pala siya accessible sa Katiil long time ago, or way back ng mga times na hindi pa uso yung kalsada. Totoo yan, So ngayon magtatanong kayo sa akin, paano nangyaring mas accessible sa Cebu City, gayong ang kalsada na pala ang nagiging dahil. Ibig sabihin wala ring kalsada papuntang Cebu, di ba? Lalo na. So kung hindi nga accessible ang Davao City dahil sa walang kalsada, what more sa Cebu? So ang kasi nila, ang means of transportation ng mga taga Katiil papuntang Cebu City is barko. Yes, so paano nagkaroon naman ng barko? Paano dumaong or paano nangyaring ang barko galing sa Cebu ay pumupunta ng Katiil and vice versa? Bakit walang barkong pumupunta ng Davao City and Katiil vice versa? Kasi alam naman natin, or sa mga hindi nakakaalam dyan, so another trivia ho tayo, itong Katiil is isa talaga sa pinakapangunahin ho nilang source of income dito sa kailang lupaing Katiil ay ang mga niyugan, so kupra.
Copra is niyog. So alam natin yan mga taga Davao, no? Mga taga Mindanao, ang niyog is source of ano talaga yan, oil. So ngayon ang ginawa ng ano mga taga Katiil is freeze muna tayo dyan kasi yan pala yung uwi, oh. Sorry ha, so ano muna tayo, commercial. Yung left side, yan, papuntang Baganggaho yan, oh. Tapos all the way to Katiil, Mati City. Sa right side naman, dyan ho tayo dadaan para papuntang Aliwagwag, papuntang Davao City or Davao de Oro, Tagum, tapos Davao City. Okay, so going back tayo dun sa ano, sa economy, or ibig sabihin paano naging mas accessible sa mga taga Katiil ang Cebu City. Yun ang ano, hindi dahil sa, ibig ko sabihin dahil walang kalsada papuntang Davao. So ang pinupuntahan nilang ano, para mag-aral ang mga anak ko nila, para doon din sila magtayo ng mga kabahayan, no, at doon makapag-asawa yung iba't at naghahanap buhay. So Cebu City ho sila. So paano naging accessible ang Cebu City, di ba? Kung hindi nga mapuntahan ang Davao City gawa nung wala silang kalsada, what more ang Cebu City? So ulitin ko, dahil nga sa barko, no. So paano nagkaroon ng barko? Dahil nga sa cropping, or ibig ko sabihin yung mga kalakal ng mga taga Katiil ay doon nila binibenta sa Cebu. So ang tanong dyan, bakit hindi nila ibinibenta sa Davao? So ibig sabihin ho noon, ang Davao City is wala ho silang barko or wala hong mga parang buyer, no, ng koprasan or yung mga kopra industry. Tama ba? So yun. So siguro kung meron lang sigurong buyer ng ang Davao City is merong buyer, no, mula Davao City papuntang Katiil. So via barko kasi nga wala nang kalsada. Di sana doon mag-aaral ang mga taga Katiil sa Davao City noong unang panahon, hindi sa Cebu. So kaso nga lang dahil nga sa Cebu sila nagbebenta ng kanilang kopra, or yung mga taga Cebu City, no, ang namimili ng kanilang mga croppings, yung kanilang mga niyog, mga kopra. Kaya yun, ang mga nagbebenta ng kopra, so libre sakay siguro, no, parang gano'n, kasi hindi naman siya pampasaherong barko. So ano siya, parang cargo vessel. So ibig sabihin nakikihits daw. Yan ang istorya, no, ng mga kaibigan kong mga taga-Katiil na dito na rin sa Davao sila naninirahan ngayon. Dito na rin sila nag-aaral yung iba, no? So ang iba kasama lang sila sa trabaho, na yun nga, hindi porkit hindi sila nakapag-aral, hindi porkit hindi sila nakapuntang Davao, na sila outdated, no? Kasi di hamak na mas sila doon, mas social kasi nasa Cebu. Ibig sabihin social, hindi naman sa social, pero parang hello, huwag niyo naman masyado ipagyabang ang Davao kasi hindi nga kami nakapag-aral sa Davao. Sa Cebu City kami nag-aral sa University of the Visayas and University of Cebu, which is alam naman talaga natin ang yung reputation, no, ng Cebu when it comes to universities. So yan ang istorya. So isa yan sa pinaka mind-blowing facts. Mind-blowing facts ho ba siya? O syempre masasabi ho natin yun, yes, no. So paano nangyari nga, no? Hindi sila makapuntang Davao, wala silang access kasi nga Cebu City ang kanilang pinaka madaling puntahan via barko na kumukuha ng kanilang mga crampings or ng kanilang mga kalakal, ng kanilang mga paninda, ng kanilang mga produkto. Okay, so what more? What else, no? Ano pa bang mga mind-blowing facts about Katiil? Yun ang hindi man siya mind-blowing facts, pero nakalungkot din naman sa kanilang history. Way back December 3, 2012, the hard-hit na municipality dito sa Davao Region ni Bagyong Pablo ay ang Katiil, no, na kumitil talaga ng libo-libong buhay, no. Hindi lang din buhay ang kinitil, lalong affected din ang lugar ho nila when it comes to economy, no. Talagang pinutol ang kanilang pangunahing source of income na mga niyugan. So yun, kung nakikita nyo lang dati sa mga aerial shots or aerial footages, napakalungkot tignan, gawa nung ang mga niyugan ho nila is parang nagmimisto lang mga posporo palito na nakakalat, no, sa kailang land area. So yun lang siguro, okay na tayo dito. So sa mga taga-Katiil dyan na mga nanonood or mga historians na nakakapanood nito, na maaaring meron akong mga maling mga information na sinasabi ho dito, binabanggit, I stand corrected ho, no, open ho yung ating comment box para sa corrections. So yun lang, bali hindi na siguro masyadong boring ho yung natin, no, nagiging voice over yung ating biyahe papuntang Aliwagwag. So ulitin ko, ang biyahe ho natin ito is bali binabaybay ho natin, no, via motorsiklo, yung habal-habal pala, habal-habal. Ang sinakyan ho natin ito sa loob ng ilang minuto ba, basta nasa mga 40 to 50 minutes ang layo nito kasi mabagal yung patakbo ng mamang driver, which is okay lang para mas safer. Tapos 24 kilometers, no, may kalayuan ho yun. So kaya kung kayo pupunta dito sa Katiil para magkatiil muna kayo, doon kayo mag-sleeping or doon kayo magsisimula sa pinaka-town ho ng pinaka-proper ng Katiil, tapos wala kayong sasakyan, kumbaga parang magko-commute lang ho kayo rito, okay lang din naman mag-commute. Ang pamasahe sa habal-habal is 200 pesos. Pero kung gusto niya naman na medyo mas safe, ibig ko sabihin mas hayahay,
mas komportable ho yung upo ho ninyo kasi hindi nakakangawit, nakakangalay ho talaga yung yung habal. Kaya ayaw ko talaga magmotor, maghabal kasi nakakangalay. Tapos mainit pa, no, walang bubong. So ibig sabihin I highly recommended o I suggest, no, na na lang kayo mag-ungbak, bao-bao or yung bokyo o matabo. Basta yung uso ngayon na galing Thailand, no, na ginagaya ng mga Pilipino. So manggagaya talaga mga Pilipino, wala originality, no. Anyway, so yun na, bali na kayo, ungbak or bokyo. I suggest kasi napakalayo ng biyahe. Hindi bababa sa 40 minutes yung takbo. Tapos ano pa ba? Yan lang, wala nang boring, no? Kumbaga, ito din na natin hanggang sa makarating ho tayo sa Aliwagwag Falls. So, lagyan na lang ho natin ng mas magandang background music yung ating video na to. Bakit importante ang video na to? Kasi para sa akin maganda ho siyang experience. Talagang gustong-gusto ko yung topography area. I mean, yung topography nila, no, bulubundukin, bukid, tapos ang ganda ng mga plantation, ang ganda ng mga ng mga tree planting nila sa gilid ng kalsada ng highway. Talagang kakaibang experience ho siya, no? Hindi siya kagaya sa ating mga nadadaan ng ibang probinsya. So dito, the best, ang ganda ng ng skyline nila, 'di ba? Kita niyo naman, oh. Ang ganda ng ng clear blue skies, 'di ba? Tapos mga dahon ng may mga saging mga punong kahoy ng niyog at kung ano pang mga uri ng mga halaman, I mean mga kakahoyan. Siguro falcata yung iba. I don't know. So, yun lang. Let me know in the comment box. Basta enjoy the rest of the video hanggang sa makarating ho tayo sa Aliwagwag Falls. So, ulitin ko pala, no, bago natin makakalimutan. Ulitin ko, no, kung paano nga ba makapunta ng Aliwagwag Falls. Kahit wala siya sa pinakabayan or pinaka-sentro ho talaga ng Municipality of Katiil, ay still ma-access pa rin ho naman natin talaga siya via bus, no? Pwede tayong mag-bus lang talaga from Davao City. So ngayon, ang way ho natin dito is tatlo, no? Kumbaga, kapag pupunta kayo ng Surigao, I mean Hinatuan, Enchanted River, kasi magkalapit lang ho yun, ibig ko sabihin na magkadikit lang sila literal, no, na Davao Oriental tapos sa Surigao del Sur. So ibig ko sabihin doon sa Surigao del Sur, yun nga Enchanted River, dapat yung puntahan nun kasi napakaganda talaga, para kayong naliligo sa Gatorade blue na ilog, no, na napakakulay blue ho talaga. Tapos pangalawa, via Mangagoy, Bislig City, Surigao. So ang dami niyong pwedeng puntahan, no, yung kailangan Surigao, Bislig City, Surigao Boulevard Walk or Boulevard, no. At saka meron silang meron din silang falls na Tinoyan Falls. Yes, Tinoyan Falls is located sa Bislig City, Surigao. So yun lang, no, bali yun ang pinaka first ko na ma-recommend na maaring way ho ninyo from Davao City. So Davao City, punta kayo ng Enchanted River sa may Hinatuan, Surigao del Sur via Mangagoy, Bislig City, Surigao. And from Mangagoy, diretso ho kayo ng Katiil at pwede kayo mag-sleeping, mag-overnight sa municipality, sa may proper town of Katiil. Gawa meron ho sila mga transient inns ho doon, may mga lodging house ho sila doon. Tingnan nyo na lang ho sa map, sa Google na nyo lang po, Google Maps, no, meron ho dyan mga transient hotels or para mga inns, gano'n, no. Hindi ba talaga sila hotel pero accommodation, maganda na rin, air condition. Tapos pangatlong pangalawang way, first way, no, so yun nga via Mangagoy, unang-una yon. Pangalawa, pwede kayong mag Davao via Mati City. Yes, so pwede kayong mag Mati City muna. Tingnan nyo yun kasi ang ganda ng dagat ng Mati City sa may Dahican, no, in particular. Tapos syempre bago kayo makarating ng Mati City, napakaganda ng topography din nila ulit, no, talagang hilly, mountainous area ho talaga madadaanan ninyo, pasigsag-sigsag. Tapos makikita nyo yung sleeping dinosaurs. Tapos Mati City, tapos Dahican. Tapos yun, from Mati City meron na hong mga dumadaang mga buses, ruta papuntang Katiil. Dadaan naman yun ng Baganga. Pero syempre pag pupunta kayo ng Katiil galing Mati City, try nyo na rin daanan ang Baganga. Although hindi ko pa alam ang Baganga, Municipality of Baganga, kung meron ba silang transient house, lodging house or mini hotels. So, but I guess meron yun, no, kasi ang Baganga rin sila, marami din silang mga tourist spots, meron silang marami silang mga tourist destinations. For example, meron silang San Victor Islands, meron ho silang Kampawan Falls. Ang ganda, no. So one of these days pupuntahan ko yung mga nabanggit ko na yun. Ang daming pwedeng puntahan sa Baganga. And syempre yung Carolina Lake. Yung mga lugar naman na yun ay napuntahan ko na dati pa, kaso nga lang hindi pa also yung vlog nung araw na yun. Although may mga picture naman, may mga picture, also naman yung camera, mga DSLR that time. Pero yun na nga, iba talaga yung vlog, no. So dati pang Facebook post lang ho talaga natin, no, pang flex. Pero ngayon vlogging na ho talaga yung purpose. So pwedeng i-monetize yung mga gala. So second, no, so ulit ko via Mangagoy, first way or unang paraan para makapunta ng Aliwagwag Falls. Pangalawa is via Mati, Baganga, tapos Katiil. Pangatlo is from
Davao City via Davao de Oro. Yes, Tagum City, Davao de Oro. So, yung Davao de Oro, yun po yung pinaka-shortcut or pinaka-easiest way. Ibig ko sabihin, pinaka-malapit no, na sa ano lang, maglalas lang siya ng 3 to 4 hours to 5 hours pinakamatagal siguro kapag matsimpuhan kayong traffic sa bandang Davao City. So, ang estimated ho doon na travel time, sabi natin madaling araw. So, aabot ka ng 3 hours and a half lang to 4 hours. Ganon ang biyahe. So, ganon lang kalapit ang via Davao de Oro province papuntang Aliwagwag Falls. So paano 'yon, no? Paano ma-accessible 'yon? So ang kasi ang Aliwagwag Falls is na talaga siya, gilid lang ho talaga siya, gilid as in literal na gilid lang ho talaga siya ng highway. So itong ginawa ho natin no, samkat lang, talagang commute lang ho tayo, bus ang sinasakyan ho natin lagi. So sige lang, after natin dito, syempre sunod nating video, abangan ho ninyo yung ating pagtatampisaw, no, yung ating pag-explore sa Aliwagwag Katiil. Talagang meron tayong drone na dala, pinalipad ho natin hanggang sa pinakadulo, pinakataas na area ng Katiil, ng Aliwagwag Falls. Tapos after nun, pagkatapos naman nun ay sumakay ho tayo ng bus papuntang Davao City. So talagang mas maganda, no, lalo ang topography na madadaanan ho natin papuntang Davao de Oro, papuntang Compostela, Municipality of Compostela, Davao de Oro. Ang ganda kasi talagang pinaka-tuktok talaga ng bundok yung dadaanan. So para na tayo dumaan sa Trans-Central Highway ng Cebu City, ng Cebu Province, papuntang Balamban from Cebu City, or some part of Marilog area at saka ng Baguio City. Basta parang ganun yung kanyang tema ng madadaanan natin. So parang lang yun, parang sinabi ko lang pa-advance para meron kayong aabangan kagapano sa ating susunod na mga video. So yun na po yun. Syempre sa mga magtatanong dyan, safe ba sa sa Katiil? Hindi ba siya nakakatakot? Yes, ang masasabi ko is super safe po talaga ang Katiil. Wala ho silang wala kang mararamdaman na takot doon, baka ikaw ay walang basta punta ka lang doon, hindi ka titingnan ng mga tao, alam mo yun, wala lang, no, punta ka lang doon. Tapos meron silang in fact yung yung tinuloyan nating hotel, napaka wala silang pakialam, basta bayad ka tapos pasok ka doon, okay lang, no. Tapos ang pagkain na lang masasarap din, no, kasi yun nga, presko, galing sa coastal area ba naman sila, di ba? So malapit lang sila sa dagat, so fresh yung kanang mga isda. Nag-enjoy ako sa pagkain nila doon, almusal natin, no, sa karinderya ho nila na napakasarap, restaurant pala. And so safe ba siya? Yes, safe yan. Sa totoo lang ito, mind-blowing facts ulit to. Alam nyo ba na ang Katiil dati nung nakapunta ko ng Katiil dati, that's 2009 if not mistaken, so parang 2009. Alam nyo ba na ang mga cellphone dati, syempre hindi uso ang yung lugar ho nila, bukid, bulubundukin. Hindi ganun kalakas ang signal that time pagdating sa cellphone. Di ba 2009 yung cellphone dati, mga Android, hindi pa uso Android phone nung araw, no? 2008 sorry 2008, sure na ako nito. So mga year 2008, hindi pa uso yung mga Android phone, so mga keypad pa lang ng mga Nokia, pero mamahaling mga Nokia, mga N70, mga gano'n, no. Pero lang, nakasabit lang sa labas ng bahay, sa labas ng gate, alam niyo 'yon, sa labas ng pintuan nila, parang tapos walang naitalang mga ninanakawan, walang mga naitalang robbery or parang snatching, mga gano'n. So safe basically ang Katiil. Siyempre, loading normal lang ang loading kasi bagyo yun. Normal yan, kahit sa sunog, kahit sa ang lugar. So nagbayad tayo ng 100 pesos sa entrance. Welcome to Aliwagwag Falls. So yun na nga, sa wakas ay nakarating na ho tayo ng Aliwagwag Falls ng ligtas. So I highly recommended na wag na magbokyo or magbao-bao na lang ho kayo kapag kayo ay nanggagaling sa city proper. Sa may proper town ng Katiil. Magbokyo o bak or bao-bao. Basta yung may bubong, kasi siya, para shielded ho kayo from or protected kayo from sunlight, direct sunlight, kasi ang init ho talaga ng nagka-sunburn ho ako dito dahil doon sa ginawa ko na na biyahe. Anyway, so yun lang, maraming tingin sa mga nanonood. Yun na nga, bali anong meron sa video na to, maliban sa patrivia. So maliban sa ating ginawang patrivia about history in the economy ng Katiil, is na-share ko rin sa inyo kung gaano kaganda ang ating madadaanan sa kailang highway. Napaka the best talaga, very refreshing, ang ganda sa mata. Greeneries, grabe, ang daming mga punong kahoy, tapos ang ganda ng skyline nila, ang ganda ng kanilang heaven and earth, di ba? At saka yung mga plant, mga trees, mga kakahoyan sa paligid na ating madadaanan. Ika nga nila, merong ang kasabihan, di ba, na the adventure is not about the destination,
it's about the journey. Hindi wow. Bye bye. So see you sa sunod na vlog ha. Yung ano natin, ang next naman natin na video ay itong tampisaw ho natin sa kanilang napakaganda na falls. The Philippines tallest falls.